one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Always number one, always DCGB, Oras Pilipinas, 7:47 na. An oras hatod sa Indokang. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Sa himpapawid ng DZGB, may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mabuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inuumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwalaan sa asawa, sa bayan ay tunay na kaibigan. Henry Maceda, Freebie Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoro'y awardi pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DCGB ngayon na Henry Maceda, VP Henry Maceda. Tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya ay lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Henry Maceda, VP Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoro'y awardi pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda, VP Henry Maceda. Tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Uya na, pakinggan mo na. Ang hapon ni VP Henry, Maceda, live na sa des. Mga tugang, good morning po sa Indo Gabos. Welcome po sa inyong programang Anhapot sa DCGB Radio. Kami po naglaom na kamugabos na sa marahay na kamugtakan. Dahil pong personalan, si Henry M. tagahapot lang, makahaputan kan banwa na dapat masimbagan kan mga nanunungdan, mga kasimbagan ng katuyan at sarong isyu malinawan na sinasarong problema masolusyonan. Ini, mga tugang Anhapot, digdi po sa DCGB. Kasat Good morning, Giranay, sa Indo Gabos, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Luzon, Visayas, Mindanao. Para po sa mga reactions nindo, mag-text lang tabi sa 0969-088-5548 para yan sa mga smart subscriber. Para po sa Globe subscriber natin, 0966-203-0034. Ulitan ko lang ang number, 0969-088-5548. 0966-203-0034. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya mga tugang si Chief Jimmy na salita sa dagdag na bareta. Ali po dyan sa luwas. Jim, good morning Jim. Ano ang latest? Go ahead. Yes, thank you.
tabi BP, yaw kita ngunyan nakatutok digdi. Sa? Assignment kita sa opening kaining Kamalig Community College Okay. sa Barangay Salugan kan Kamalig nakabase. And yaon na may mga nag-enroll na. And actualmente ungon yan ang official opening na kan Okay. klase and naipatindog ini sa espersos kan tuwang-tuwang ini BP ang probinsyano ako Bicol DPWH LGU Oo. and day pang eksakto kumpira ko usukan tidad kanita sabi ni Mayor LGSF through ako Bicol 65 million may DPWH may budget man digdi na ipinagalukar ang probinsyano and second district Congressman Kaloy Andis Loria gari may promise man na milestone ini tabi BP digdi sa Banuan kan kamalig na magkaigwanin na sarong community college an course lang na pinag-offer pangwana saro pa sana construction engineering sabi ni Mayor nangyari yan na yun pig-offer first muna na course digdi base yan sa survey sa mga high school. I see. Kaya Kung ano sa yung pangangay ihapot ko, nataas sa kada ko lang kang kurso. Yan medyo, ako nga, first time ko pakadangog kaya na. Construction Ayun engineering. napapanahon ta. Base pa lang sa survey yan. Survey. From survey. Oo. So, piglalao man na mag-abot sinda ako Bicol party list Congressman Congressman Alfredo Pido Garbin. Invitado man digdi so probinsyano. Chet, regional director pero gayod taon na minabot digdi so supervising education program specialist engineer Janet Naag naka-preparar na ngunyan na BP tama flag raising ceremony and naka-formation na so Lunes bagangon yan so schedule regular na flag raising sa munisipyo digdigigipuhon sa Philippine na dress formal attire na mga kwandigdi dahito na ako si Mayor garing busy na to ni may mga nag-aarabot na mga bisita so sandali lang saan ang exact location tabi ka na Kamalig Community baga sa may chapel sa may chapel ka na digdi ka mababa sa may chapel kan sa lugaan. So kung hali kang Malabo, gali kang Daraga, sa right side yan? Right side. Malaog? Pataas. Malago, oo. Ano, may dati na siyang building o bagong building yan? Dahil na mga bagong building digdi BP. Kung nahiling mo dyan sa satellite. Magayon nun ining design kang building yun na yan. Mga construction courses. Construction engineering ang kurso? Engineering course, Dapat maray ang design board ang building. Wala digdi kay mga collapsible. Pati ang hampangan pala Jimmy pati ang hampangan kang eskwelahan, di madudugi ta, konkreto ang palibot Konkreto? The best? So on digding nag-abot pa sana si yon sa padi sumab kandaki blessing si Mayor Kaloy Baldo natural sangguni ang bayan members siya digdi sa panginot ni Vice Mayor Ding Baldo mga department heads mga manibay-ibang ahensya lokal sakop kan lokal na gobyerno yaraw digdi mga empleyado sa mga barangay captains dako lang okasyon ni sabi bipita mala opening and blessing kana eskwelahan na ini. Sandali lang ta. Ang kwandigdi administrator si Mrs. Cheryl San Andres. Cheryl San Andres. Iguana nin nagka-enroll digdi nin sandali ay nasuyo lista ko digdi. May nag-enroll na nin 120. 120? O dako na pala na. 120 ng estudyante? Di po ko mas o menos mga perang block, tulong section. Tulong section, di ba? Tulong section na. Madagdag pa magalang ka pa dahil no rin Jimmy mapon ang school year ninda tabi.
Ngunya na. Ang Ito nga ngunya? na may mga estudyante na ako digdi. May mga estudyante na digdi. May sabihin, kompleto na ang faculty requirements na approve ng Kompleto na kansya, di ba? pasilidad Approve ka, na boss. kansya dyan eh. Oo. Kundi mapunan flag, ma-interview kita taon-taon Sige sa na. administrator digdi. Kundi mapunan flag ceremony. Oo. Ngunyan. Mm. So, at yan na lang, tabi BP. Oo. Si kung pido, garbin nga ni, pigahalat man digdi taon daway na daa. Oo. So, siguro, halaton o mapunan kan flag ceremony. Yeah. Rising ceremony ngunyan. Magayon Ah, yan, digdi. Jim, na mangiigwa kitang mga community college. Kung di ka makasturbo sa imo, okay lang kung di ka na pwede magtaram. Diyan sa third district, ano ng mga college, mga LG ang may community college? Ligaw din pa man, ano? No? Wala pa Igwa? ligaw, ah? Igwa na ang ligaw. Haros ubos na igwa. Iguana. Uwas iguana, ano, di ba? Uwas Igwa. Iguas. Ay na, Ayan, sige na. mabalik na lang ako sa BBB Yeah, sige na. sa mga siguro may program digding gigibuhon Yeah. sa mga mensahe kay ni Taw-Taw abangan na lang tabi sa mga tagantabay Yeah. sa formal na pag blessing and opening kay Yeah. ning Kamalig Community College sa Barangay Salugan, Kamalig Albay. Uh-huh. Jimmy Nasalita, DCGB News. Alright. So yan tabi ang sitwasyon mga tugang sa Kamalig Community College, mga tugang para mas para mas masabutan nyato mga tugang ang sitwasyon. Para mo dakulang bintahe iyan, naigwa na kitang mga community colleges diyan sa mga munisipyo ta. Nganing magkaigwa kita ki access mga tugang sa edukasyon. Ako nga although yan medyo competition yan sa ibang mga private colleges tabi. Siyempre yan free tuition yan, di ba? Free tuition fee. Pero mas magayon na igwa kita dyan, gabos nagakaigwa ki access mga tugang pag-abot tabi sa pag-aadal. Ha? Hello? JP, good morning. Good morning, amigo. Nadangog ko kayo sa report ni Jimmy. Okay. Nag-wonder lang ako, ano ang kaibahan kan civil engineering tsaka construction engineering? Iyo nga nang gusto ko tabi migo na ihapot sa utong school administrator baka makauran ko dapat. Makauron ko taon. Ako first time ko pagadangog ka na construction engineering. Di ba nagko-construer ki mga building, civil engineer? Civil engineer. Boda yan na isara engineer structural engineer, di ba? Opo. Sa design architecture, di ba? I mean, sa construction kasi, kay po man civil engineer, di ba? Oo. Kay po man ang structural engineer. Oo. So gusto sabihin mo yan, igwa ng kay po man ang construction engineer. Yeah, yun nga ni. Buda, di ko aram migo kung may board yan. Dapat na nadangog na board kan construction engineering. Oo. Kaya gusto kong i-clarify. Ano pagkaibakaan mananggad na duwang yan? Buda, anong trabaho niya? Oras na makatapos siya? Iyo, tapos, ang construction engineer, allowed siya magpirma sa mga plano? Iyan ang ikaklaro ta. Buda, kung gara 4-year course man, hindi ko aram kung ihapot ko sa administrator pag nakauron ta. Kung yan, 4-year course man tabi migo. Iyo nga ni, kasi kung magibo ka kay building, that is construction. Kung magibo ka man kay road, construction man yan. Magibo ka kay dam, that is also construction. Okay, oo. Damos yan, covered yan kan civil engineering, di ba? Yeah, oo. So nagangalas lang ako sa hindi kinuhaan construction engineering. Iyo nga ni. I don't know sa ibang nasyon kung ibang construction engineering course. Oo, sabi ba ni Jimmy, binugtakid ang tasusog sa survey? Diyan sa Kamalig, di ba? So, Sabi yun, sa survey, hali sa mga sinurbay daan dyan, kung sabi yun, may aram sa mga mga tao dyan, kan construction engineering na trabaho, o trabaho sa construction. Di ba? Diyan nga niya ako nagangalas. Kaya nga ni, Hindi kinuha ang term na construction engineering. yeah. Oo, yan nagklaro ta. Oo, malibong gaya eh. Oo, Siguro, maklaro yan sa mga Yes. estudyante. Iyo migo. Kung anong aram ninda, ang lalaugan ninda. Yeah, oo, okay.
Okay. Naman ang PBB. Sige, Migo. Salamat. Okay, thank you. Alright. Sandali. Bago na si Kuya Nes, may paliwanag ka iyan. Hello. Tako talaga, first time ko pakadangog ka ito. Sa totoo lang, existing yan, pero first time kong pakadangog. Hello? Hello. Kuya Nes. Iyon naman ito so naglaog sa isip ko. Medyo bago ini nangara na ini kundi so pagkakaiba doon sa civil engineering. Oo. Pero kung defined ang pagkakaiba na naiiba man talaga duman sa dating trabaho kang mga civil engineers, magayon iyan kumbaga bago iyan and makater kung pigsorbi ninda makater duman sa pangangaipon na inda kung tama sa pandangog ko na nagsorbingo na sina nag-research sinda na ining mga mapoproduce nindang graduates in demand sa job market. Demand. Yun iyan. Ang saro pa dyan, maray man iyan, tada ma-compete duman sa mga existing na eskwelahan, lalo na sa mga private school. Yeah, Dapat ang mga community colleges ang ipag-offer sa mga in-demand na masyado nakikater kang mga private schools. Kung kompetensyaon man ng kompetensyaon ng private schools, kay man kang mga private school na yan na nakakatabang man sa development. Iyo baga. Criminology na dyan sa Kataning, operang kang community college criminology, kay man so private school, dipisilo ng put up ki laboratory para sa criminology, marahalo ng gamit kayan. Yeah, oo. Yan lang ang kuyan ko. Kung naiiba talaga yan, hindi man dan mapoproduce, very good movie yan. Sana araw ka nang ibong kanibang community college. Yes. Thank you so much, tabi, Kuya Nes. Magayon yan. At least, maski nga ni sa kwan, maski nga ni sa... Hindi ako sa bio, may offering ka na construction engineering. Hindi akong nadangog O baka sa ngaya sa ibang eskwelahan. Pading Mar? SBB. Po. Ang offer na course dyan, Bachelor of Engineering Technology. Major in Construction Engineering Technology. Bachelor of Construction ano ito? Bachelor of Engineering Technology. Major in Construction Engineering Technology. Ayun. Ini dahil sa programang pinili base sa survey kan mga prospective na estudyante. Ining Construction Engineering Technology degree, pagtuturuan na digdi sa mga estudyante kung paano magplano, magdisenyo, as in magmanihar ng construction projects, nakapokus sa practical side kan construction, combining engineering principles with hands-on skills para masiguro na ang building, tinampo, infrastructure as in constructed safety and efficiency na preparar mo sa mga estudyante para sa career sa fast-paced construction industry. Ayun. Parang tungtungan mo yun pwede ka pang mag-take ng ibang mga engineering courses na related sa construction. Pero yung pinaka-basic. Iyo. Pero ano siya pa board courses siya, board course siya o baka man? Ang sabi digdi ay mga option kang pwedeng piliyon sa Construction Engineering Technology. May associate degree in Construction Engineering Technology, 2-year lang ini. Oo. Nagkataon ng foundational knowledge sa construction material, project management, and building codes. Ang mga graduado digdi, preparado ng maglaog sa pigapo nilang entry-level roles araw kang construction technician or estimator. Tapos ikaw ng bachelor's degree in construction engineering technology, 4-year program yun na nag-offer ng advanced training sa structural design, project scheduling, and construction management. Ito yung degree na yun, nag-prepare sa estudyante para position araw kang construction manager, site supervisor, or project engineer. Oo. Ang dami ang paliwanag. Iyo. So, kaya magsasabi rin, di ko may board ni or
Basta iyan dahil estudyante na maging sabi nga ni kayong kapable pag-abot na sa construction. Oo. So, di ba malago sa hapot? Ano pagkakaiba niya sa civil engineering? Gero Kaya respektatara mo. Gero. Ano? Iba ini. Iba Oo. yung civil engineering. Oo. Dakol siyang mga kuhan, dakol man siyang pigadalan pag nakagawar siya, kasabay niya sa structural, di ba? So, design pa din namin yun, di ba? Design. Sir, tuturuan kapag disenyo, Oo. tapos magplano, Oo. tapos magbar ng construction project. Oo. Yang, ang disenyo baga, ang nagigibukan sa kuhan, architect. Pero, ining mga naka-graduate, di ka man pwede magpirma. Ayun. Pwede magpirma sa design, Oo. architect. Architect manggiraray. Pwede magpirma duman sa mga sinasabing Structure. pusok kang struktura. Civil. Yan, mga civil engineer at structural engineer. Ayun. Ayan, duman. Tapos sa electrical engineer naman mga pirma. Yeah. So, may Opo. kanya-kanya yan ng mga sabi ko nga parang basic ini. Oo. Galing, pag-graduate ka rin, di pwede ka na. Yeah. Na magplano, magdisenyo, magmana ng construction, pero masunod ka mong giraray duman sa mga pinagtatalaan kanila. Yeah. Kung sa mga dapat magpirma yan. Yes. Okay. Thank you so much, Pading Mara. Klaro Sa pag-abot mananggad sa mga signature, sa building requirement baga, sa plano, ang nakapirma dyan, civil engineer. Yan, architecture, electrical. Yan, paminsan nga, may plumber pa dyan. Di ba? Hello, good morning. Hello. Pa. Ayun na-gets ko na. Garuman sa na yan. So, halimbawa sabi yo, ikaw baga kursong mechanical engineering. Oo. 5 years ito. 5 Opo. years. Pero ikaw man kurso na mechanical technology 4-year course. Ayun. Oo. Mechanical technology. Dahil siyang board exam. Kumbaga, so mga talagang garubaga ngaya, halimbawa, magturno, mag-fabricate, ito ang mga kuyang kang mechanical technology. Okay. Siguro yan na construction engineering, yun hindi magiribo kang plano, pero papa-aproban manggiraray. Then, kuya na kayan, so pag-supervise sa construction, ngunyan baga, ang mga nagsusupervise, mga formal. Correct. Formal, tama. Gaya man ki formal education. Oo. Kaya sa experience ako pagpatrabaho, may mga practices ang forma na sala talaga na educate talaga ako ngunyan. Talaga para hiling ako kang mga YouTube videos kan mga civil engineer mga architects. So mga forma na ako na ni nagtuturo kan iba kang sukin. Mga saluluma. Iyo mananggad. Takunday mananggad ko yan ni Sukan. Supervise kimarian pagpatrabaho kung tama ka. Ako nagpagibo man ako sa sarong ka. Nagpagibo ako. Ngunyan, siyempre may design, architect ang nag-design. Kung paminsan, di ka naman ma-hire civil engineer, di ba? Nagbabasa na superman. Na sinda mismo ang garo nag-isip na ako nga purman na ngunyan. Di man kigaro nag-appoint na anong qualification mo para maging foreman ka, di ba? Experience lang. Experience siya. Pero kung ikaw nagpatrabaho, hindi mo man kung minsan, may salaman to gibo kang dapat masita ka. Pagkabot sa actual na patrabaho, naggupian so formal, paano daw ngayon araw-araw kaya? Kaya experience yan ko, putong ko naman so engineero, paano ini araw kayo na iba? So practicality, kulang. Opo, okay. So mga engineer talaga, man actually nagpaparapantay naman sa patrabaho. Opo, okay. Sa papel, okay. Thank you. Okay, thank you so much. Mga tugang Kuya Nesgiraray, may kinaaraman dyan. Si Jimmy, nasalita yan po naman sa Benyocan Kamalig Community College. Jimmy? Yes, nagtataram na. Program proper na si Mayor Kulay Baldo. Dito ba man po na-audit ni RD Sanchez, pero si Ma'am Engineer Janet, na taga-diliman sa talaga. Siya na ito
gibunin pagi din para mas idali aling kato na permit dili po sa community college. Thank you, Ma'am Engineer Janet. Pero siyempre, matabang ko, dili ang Sangguniang Bayan para po matawag po kita ng permit. Ang chairman po sa education, dili na mo po sa sponsor. Pero siyempre, ang kabilugan ng Sangguniang ang nagtabang para matawag po kita ng permit talaga dili. Kaya congratulations, Sangguniang Bayan, headed by our Vice Mayor team. Hindi ko na ako sa ubos na kunsyal. Pero siyempre, yung community college ka di, proyekto po yan sa bawat taga-LGU sa gobyerno ng Kamali. Kasi sa mga effort sa bawat usad, Tarabangan, tono po, mabilog sa mga requirement para po dili sa community college. Pagkat lang naman po, ikay ang nag-ibusadi kundi kita ubos na taga-munisipyo. Kaya nga ni, ibang mga empleyado na dutang na hindi sa community college, K1 para ma-approve, sunset, ang sasa na permit, big-augment na hindi sa community college staff. Pero siyempre, through the effort din, yan, ang sasa na administrator po na hindi sa community college, magsisay San Andres. Kasi siya din, itawang ko ni lugar na mag-asikaso sa mga pangay po silisasan. Kaya, congratulations and thank you, Sai. Pero siyempre, sa assistensya mo po sa planning office sa opisina ni Joe Abante. And siyempre, ang sa na accountant and budget officer na naganang pondo para matawang pondo kaya sa na operation dili sa community college. Diyan po si Jessa Arangkasa. Thank you, Jessa, sa Pirni. Pag nangay po ng pondo, kamubuhan na ganap para po matawang kita sa mga pangmito. Pero siyempre, pag lang po yan, sa pipira ng departamento, kundi ubos po ng departamento sa munisipyo San Camali. Pero siyempre, ang primero nagkausap ng building dito po sa atin, amo po ang probinsyano party list, amo po ang initial na bibisita, sunset, na pong ready na talaga ang sasa ng community college. Kaya po, effort po yan di iba-ibang sektor, iba-ibang leader sa probinsya ng Albay para po mangyari ang sasa na pangiturugan dili sa Banwang Kamali. Siguro, primero, colleges dili sa Banwang Kamali. Siguro, through studying colleges, doon lang ang sasa ng mga estudyante, ang matamangan ka na kumbaga mangyari ang tandang mga pangarap na makapagtapos sa pagklase sa kolehiyo. Kundi makapagtabas sa mga kanya-kanyang pamilya para po maingat ang tandang pagkabuhay. Kasi iba man po kung ang na estudyante nakatabang sa pamilya. Kasi may mga tinabangan po kita na nahirapan talaga magklase, nahirapan mag-board, pero iningwatan na matabangan even personally and sa munisipyo, pero nakita ta na napakaray isang ng pamilya, napakaray isang ng pagkabuhay. Amuma po ang inspirasyon dapat sa ating tato ng mga bagong estudyante dili sa Kamalig Community College, maging inspirasyon kamo din sa mga susunod na mga estudyante na magalundi. Kamo ang pioneer sa ating community college, kamo ang magiging salamin sa mga susunod na mga estudyante. Kaya agad ko sa inyo na sana tapusin ninyo yung 4-year course ninyo. Kung gusto ninyo i-level up ang sa inyong pagklase o ang sa inyong sinapusan, magagamit po ninyo ang sa inyong inadalan sa community college. Then maging inspirasyon man kamo sa inyong mga ipangod sa pamilya na kamo tapos sa Kamalig Community College. Dahil kamo ang pioneer city. Nakasalalay sa inyo kung ano ang magiging tunog sa Kamalig Community College o puno ang pagresitar sa Community College. Kaya ni, even sumanag as a recruiter,
Doon ang flag raising dyan. Ito muna mismo ng mga estudyante ang pinahandle. Kaya siguro, si Martial may perfect ang sato na tigasibo, pero may mga pagkakataon na pirmita mapakaray ang sato na tigasibo. Yun lang naman part yan sa sato na learning na sa pag-urwal daw ta. Kaya di ka mo maswal na nasala, sa inyong primerong ginibo, o sa mga susunod, isipon ta, hintan sa pagkasala ta, napapakaray ang sato ng tigasibo. Yun lang ang pirmitang isipon. Na pirmitang pwede isama ang mga salang na ginibo. Yung po ang inagat ko din. Hindi man po ang sato ng mga kapitanes na gusto naman ipabot naman sa barangay na kung may mga pamilya na gusto magklase hindi sa community college, encourage nyo po. Kasi sabi ko ni importante na sa na mga susunod na erasyon ay yung tamang inadalan. Kaya nga po sa construction engineering ang primerong course sa DD. So nagpa-survey po kita sa iba-ibang silahan sa mga sa high school sa DD, sa mga senior high school. Yan, Kasimbagan, Kunata Construction Engineering, ni Big-Offer na course degree. Ng mga estudyante. Engineering man, ang umang po, gusto ko talaga na course, hindi sa community college. Kaya nga po, sabi ko nga hindi na sa kataling barangay sa Salvacion, hindi na po baga ang education, hindi na magkaipuan makipag-competing siya diyan sa kataling ta. Diyan sa Ginubatan, iba man po ang course. Getting construction engineering, nakikita ko po nagkatuloy po sa potential na matawan tulos trabaho getting sa ng mga graduate students. Dahil po, gawa man ang start na lugar na ka-develop permi K1 yung mga construction partner ng mga skill ng mga K1 nag-manage sa mga pagtugtog kung ano man ang development cities that even development country, pirmi pong may development. Kaya pirmi ka mo may chances na makapag-trabaho tulo. Then, ang mga po yan, aning na sa mga budget na mag-graduate sa community college makapag-trabaho. Then, ang po yan ang makatabang man po sa na ekonomiya. Nakita naman po diyan sa may Salvacion. Yung primerong tinugtog sa community college sa dyan. Kusin lang sa mga estudyante sunod na mga kundi pati sa ekonomiya nung dito sa barangay. Kaya di ba po ang barangay Salugan, barangay official headed by Kapitan Admiral Dino. Siguro yan yung Salugan, magiging sa po yan yung progresibong barangay. Kusin lang po ang paano sa ito. Kundi po pati sa mga negosyo may anak po ang sinumiya sa barangay sa lugar. Pero bukod lang po ang barangay sa lugar, kundi ang kabilugan sa Banwa, Kamali. Kapilaw po ang satan na pigingwa para po may payangat ang satan na ekonomiya dili sa Banwa, Kamali. Kaya gusto ko naman i-advance congratulations na si planning sa pag-approve ng TLUP. Thank you. Kaya po na lang ma-adapt sa Sangguniang Bayan para totally na talaga ma-approve si TLUP. Through this TLUP, mas madali po ang pag-apply sa mga negosyante na magalag po sa Bisata. Mapapadali ang proseso sa pag-process sa sandang mga requirement. Kung pa yan yung TLUP na kadakol pa po inagiyan. Kadakol po nakabang na negosyo na nakaabang na diligence. Kaya through the TLUP talagang mapapadali ang pag-angat sa ekonomiya sa Kamali. At i-applyan pa po kitang area para po sa PESA. Ipan lang recommendation sa Sangguniang Bayan. Kaya ang Sangguniang Bayan, pirmita po sa partner para po sa pag-angat na Banwa Kamali. Dahil gusto ko din pasalamatan ang mga media na bibig. Dahil sila din po ang sa partner para may pabot, pakomunidad, isatan ng mga higahito. Bukan lang through disaster, pero through sirita din mga pigibuta,
Natuloy po ang kanilang ambag para makaabot po sa komunidad. Pero din po yan ang mga nangyari sa Banuang Kamali, hindi po sa tatan. Yan din po sa pagtarabanganta. Tukin lang naman po yan sa tatan. Laging instrumento lang po ako para mag-lead, para po abuton na po ang mga sinisagi. May kanya-kanya kitang parte, may kanya-kanya kitang ambag para po maabot ang gusto ta na mangyari sa lugar na. Ay minsan, kung natatawag among responsibilidad, ang bawat departamento, ibunta po ang sa na parte na mangyari ang sa na sigaplan. Kung pigatawan po kamo ng responsibilidad, lalo na kung tinokan na kamo ng gibo, sana ibunta ang sa na parte. Hindi ko sabi na tama pirmihan sa ng gibo, pero dapat ay kita gibo. Hindi pwede tumurog sa bagay ang sasa na dapat gibo. Kung may mga sala dito, kasiring dito sa gusto ta, pwede sabihagang itama ang sila yun. Ariya, nung kabukas na lang nung 18 dito sa market sa Iluluwal. Kumbaga, hindi naman sinabing kanakul na tulos na kasaraw dito, pero yung wata na talagang mabuhay yan ng market. Ginasos ang bagay ito sa pondo ng gobyerno. Kaya kay kuwanta pagtarabangan yan, kung paano talaga mabuhay ang market. Okay, so yan medyo laban minsay ni Mayor Caloy Baldo. And so nabanggit man digdi ang ambag rekonosimento sa satuya sa industriya kan media tabi ABP. Okay. So abangan iba pa nagabot na si Congressman Pido. Garbin and the rest bisita. Yaraw naman digdi. Okay. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang, iyan po ang live report ni Jimmy from Kamalig Albay. May kinaraman sa pagbubukas kan Kamalig Community College. Mientras tanto, nasa linya po si Angel Mustasa, kaibang Assistant Regional Director kan DSWD. Angel, good morning. Good morning, VP Henry. Good morning sa tuyong mga paraantabay. Tama ka dyan, VP Henry. Makakaurong ko niyan si Attorney Michael Jerome Abellania, CPA, na bagong promoter, VP Henry, na Assistant Regional Director for Operation kan DSWD. Manungod ini, VP Henry, sa mga kaputan, manungod sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o ining Uplift Program. Para mas masabutan ta, VP Henry, kung ano ining programa, asin paano ang proseso mananggad talaga kan pagpili. Nasa ibang na linya po, good morning po Attorney, nasa ibang na linya po si VP Henry sa DCGB. Good morning po ARD Attorney. Magandang umaga po sir. Magandang umaga po sir. Sa tagapaginig at taga-subaybay ng inyong programa. Apo. Sir, pwede although ma-refresh viewers and listeners natin ngayon, pag sinabi pong uplift program, ano po ang ibig sabihin yan at paano yan ginagawa ho ng DSWD? Sige po. Una po sa lahat, gusto ko pong linawin na ang uplift po ay pinagsama-samang programa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi lamang po ito sa DSWD, kundi meron po tayo ditong kasama na ibang mga ahensya katulad ng SSS, TSA, at mga ating authorized government depository banks tulad ng Land Bank. Opo. Okay. Ang uplift po ay direktiba mismo ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para po matugunan ang geopolitical conflict po na nangyayari sa Middle East. So alam po natin lahat na meron pong kaguluhan ngayon sa Middle East at dahil po dito tumaas ang presyo ng langis. Pag tumaas po ang presyo ng langis, domino effect po yan. Tataas po ang presyo ng pamasahe at dataas din po ang presyo ng mga pangunahing bilihin. So, ang purpose po nitong uplift para po ibalik ang purchasing power ng ating mga mamamayan na bumaba dahil po sa pagtaas ng presyo ng langis at ang domino effect nito sa mga pangunahing bilihin. So, ito pong uplift, ang cash assistance po nito, DSWD po ang nag-i-implement. Meron po tayong 3 grupo ng mga beneficiaries dito. Apa. Una po,
ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino program at Walang Gutom program. Mhm. Pero lilinawin ko lamang po, yung makukuha po nilang assistance ay 2,000 pesos one time lang po. Mhm. Ito po Mhm. ay para dun sa buwan ng July lamang. Mhm. Natapos na po natin itong i-pay out sa kanila, sa mga Pantawid Pamilyang Pilipino program beneficiaries po natin. Pumasok po ito sa kanilang mga cash cards, sa mga kanilang bank accounts. Mhm. Sa atin naman pong mga Walang Gutom program beneficiaries, sinama po namin yung payout dun Opo. sa kanilang food redemption. Mhm. I see. Ulitin ko lamang po, 1 month lang po na 2,000 pesos. Opo. Yung iba pong grupo naman, yung Group 2 and Group 3, unahin ko po yung Group 2. Ito po yung mga poor and near poor na mga mamayan base sa datos ng PSA gamit ang Community-Based Monitoring System or ang CBMS. Opo. Okay po. Sila po, ang grupong ito, makakakuha ng 2,000 pesos for 6 months. Mhm. So yun po yung pagkakaiba nila sa Group 1. Opo. Yung Group 1 po, one time lamang po, 2,000 pesos. Yung Group 2 po, 6 na buwan. Opo. July hanggang December 2026. Mhm. Linawin ko lamang po na yung una pong buwan, yung July, ito po yung nakita nyong pinayout natin manually Yeah. sa mga iba't ibang cities and municipality sa buong Bicol region. Mhm. Mhm. Yung August to December po, ang plano po nating gawin itong digital payments. Mhm. So kung napansin niyo po, mabilis lamang yung pila nung July, pero meron pa po tayong hiningin mga datos sa kanila. So habang Oo. Opo. Go ahead po. kasama natin, Yeah. tinanong po natin yung mga kasama natin, meron po ba silang digital wallets or bank accounts? Mm. At kung meron po, kinuha namin yung datos. Kung wala po, tinulungan natin silang maka-open or maka-register para magkaroon sila nitong mga digital wallets and bank accounts. Opo. Para po yung August to December, doon na po papasok. Hindi Oo. na po tayo mag-pay out manually. Opo. Opo. Okay. Attorney, Yung huling, di ba, sige mayroon po, pong yung, third group, ano? Tama? yung huling grupo po, yung Group 3, Oo. ito naman po yung mga miyembro ng SSS na low-income earners. Ayun. So, ito pong mga beneficiaries natin sa Group 3, direkta po nilang makukuha yung assistance sa kanilang mga bank accounts din for July to December. Mhm. So, 6 na buwan din po. Opo. Anong qualification o nung group 3? Kung member na sila ng Low-income earners SSS. po base po sa datos ng SSS. Opo. Attorney, ano pang qualification nila? Kasi 'di ba lahat ng mga member ng SSS may sweldo 'yan? Low-income earners po. So, base po sa datos ng SSS, yung mga 20,000 and below na mga active members po nila, Opo. yun po yung nasama po dito sa Uplift Cash Assistance. I see. Opo. Paano po nila malalaman na sila ay napadalhan na o tatanggap ng ganong 2,000 pesos? One time lang po yun, attorney, ano? 6 months po 6 sa months SSS. din. 6 months July din. to December din. Paano po nila malalaman na sila ay tatanggap na o tumanggap na ng ganong pong benepisyo mula sa gobyerno? Sige po, direkta po nila ito makukuha dun sa mga bank accounts nila. Oo. So, ang SSS po, meron silang database ng mga miyembro nila, ano po yung mga bank accounts nila, sino po yung kasama dito sa targeted cash assistance na to, itong Uplift. So, sila po mismo ang nag-coordinate nito sa mga miyembro po nila. Oo. Lahat po, attorney, na member ng SSS na ang sweldo 20,000 below, tama? Ang masasagot ko lang po ngayon po ay yung sa DSWD, pero po ang sa SSS po, ang malinaw po na targeted assistance po ito, meron po tayong mga beneficiaries ng identified bago pa po magsimula yung payout. Ayun. So kung Okay. para po malaman natin sino po itong mga miyembro na nasama dito sa grupo ng low-income earners sa SSS, mas mabuti po ata siguro SSS sa na SSS mismo. mismo po natin to itanong para po mas accurate po yung mabibigay nila Yeah, ng opo. datos. Yung sa group 1 and 2 po, attorney, ARD, ano ba yan? Yung, di ba, may mga member na tayo ng TUPAD, kasama pa rin ba sila doon? Hindi po ito Hindi. nasama po. Pero kung kasama po sila doon sa group 2, yung mga na-identify na poor and near poor ng CBMS, pwede po. Pero hindi po automatic na lahat ng miyembro ng TUPAD.
I see. Okay, okay. Yun pala ang magiging proseso. So may group 1, group 2, at saka yung group 3, yun ang mismo, ang SSS po ang nag-release niyan, attorney, Opo. Okay, okay. So with that, 6 months, 2,000 per month, ang Opo, for group 2 and group 3 po. Group 2 and group 3. Okay. Klaro po, attorney, baka may tanong si Angel sa inyo. Angel, baka may tanong ka, go ahead. Opo. Attorney, ilan po ulit yung target natin dito sa Bicol Region? And as of now, nakailan na po ba tayo or nabigyan na po ba lahat? And ano po yung mga challenges na kinakaharap po natin regarding po sa disbursement o pagbibigay po ng tulong po? Sige po. Sa Group 1 po, lahat ng membro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program beneficiaries po, nabigyan na po natin ng kanilang one-time uplift cash assistance. Yung Group 2 naman po, ang target natin ay 181,263 households sa buong Bicol Region. So ngayon po, nasa 82% na po yung na-payout natin. Yung variance po, yung 18%, ito po yung ibang hindi po sumipot, wala po nung actual payout. Yung iba po, pinapapunta pa namin sa mga SWAD offices namin para maklaim nila yung mga hindi pa po nila nakuha. Halimbawa, kasama sila sa listahan, hindi po sila nakapunta kung dahil sa iba't ibang rason, pwede pa po nila kunin hanggang August 25. Yung iba naman po, ito po yung mga naging siguro duplicates. Meron na po sila sa Group 1, nakasama sila, nasama pa sa Group 2. So ngayon po, hindi po sila nabigyan na kasi po hindi po natin gusto magkaroon ng mga duplicates. Okay. So ngayon po sa Group 2 po, ang pinakahamon siguro yung transition to digital payments. Ang uplift po, gusto ko lamang pong ilinaw sa ating mga tagapakinig, hindi lamang po ito ayuda. Ito po ang unang hakbang para magkaroon tayo ng transition to digital payments. Ang gusto po ng ating Pangulo, gusto ni Secretary Rex Gatchalian, mas maging mabilis at transparent ang pagbibigay ng assistance ng national government. Ang gusto po natin mangyari, hindi po sila pipila sa mga susunod na payouts. Ang naging hamon po dito, hindi po lahat meron ng mga bank accounts, mga digital wallets. Kaya po, during the payouts, nagdi-discuss po tayo, nagkakaroon tayo ng konting financial literacy discussion sa ating mga beneficiaries. Hinihikayat po natin sila na mag-open ng mga bank accounts, magkaroon ng mga digital wallets kung meron po silang kakayahan para po sa susunod na payouts, hindi na po sila mahirapan. Opo. ARD, last question po. Bakit yung sa first, yung sa una po natin ng mga 4Ps and walang gutom beneficiaries, bakit one time lang? Apo. Marami po nagtatanong, bakit kasama na naman yung walang gutom program beneficiaries, yung mga 4Ps? Ito po, one time lang po yung binigay sa kanila kasi meron naman po silang ibang tulong na binibigay ang gobyerno sa kanila. So yung epekto po kasi ng geopolitical conflict sa Middle East, lahat po apektado. Siyempre po, mas apektado po yung dati na pong nasa poor ang estado ng buhay. So kaya po ang minabuti ng pamahalaan, nabigyan pa rin sila, pero one time lamang po. Pangdagdag lamang po dun sa kanilang nakukuhang tulong sa gobyerno. Apo, VP Andre, may hapot Opo. po tabi. Okay na tabi, Angel, klaro na tabi ang paliwanag ni attorney. Apo, ARD, mensahe mo na lang po tabi sa in behalf of DSWD Bicol po. Sige po, sa ating po mga tagapakinig, salamat po sa pagbigay ng oras po sa amin sa DSWD para linawin kung ano po yung uplift. Ulitin ko lamang po, ito po ay programa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tulong-tulong po tayo dito para matugunan ang epekto ng geopolitical conflict sa Middle East. Ang gugustuhan po ng ating Pangulo, ng ating Secretary ng DSWD at ng ating Regional Director ng DSWD Field Office 5, may balik po yung purchasing power ng ating mga mamayan na medyo nabawasan dahil po dito sa mga pangyayari sa Middle East. Ito pong uplift, hindi lamang po ito ayuda,
kundi ito po ang unang hakbang para magkaroon tayo ng transition papunta sa digital payments. Ito naman po ang gusto natin lahat, di ba? Ayaw po nating mahaba ang pila, ayaw po nating nakikita na yung mga ating mga mamamayan nahihirapan magpila para lang po makakuha ng tulong sa gobyerno. So dahil po dito sa Uplift, ito po magsisimula ng pagbabago sa pagbigay po ng mga tulong ng gobyerno. So, suportahan po natin itong programa at ang iba pa pong programa ng gobyerno. Salamat po. Apo. Angel? So yan po, VP Henry. Thank you so much po, Attorney. So yan, VP Henry, is Attorney Michael Jerome Beliana, CPA, ang Assistant Regional Director for Operation kan DSWD Bicol. Haligi sa luwas, VP Henry, Angel Mustaza, DCIT Shipping News. Salamat, Angel, sa report. Sandali lang tabi, Chief Ramirta, mautang o kilit sa imo ha. Taunin na si Jimmy, kay ba po ang sa padagos na mensahe kan mga pag-iriba duman sa pagbubukas kan Kamali Community College. Jimmy? Yes, si Kong Mido Garbin, Panay Let me tell you that aside from this community college, for procurement already is the new classroom, 4 classrooms for Dinandiraman Elementary School, Mayor Aloy, and of course, Anulig Elementary School, additional 12 classrooms in support of our program on education. We fully support, in fact, in our core of our advocacy in a Kubuikaw party list is really on education. Pero may ko pinagsasabi that education is the greatest equalizer. It is the most potent weapon to fight poverty. Coming from, aling sa inyong representante na aking isa rong public school teachers na pinag-inguha kakuyang lolo na makapag-tapos sa ilang pag-aaral. So kaya lolo kayo ang istorya niya. Atap pa, dahil pa nag-tira ng aldaw, yaon nito sa umahan. As in, tagod sa pagsaldan ng aldaw, yaon mang diraray pa. With that, nakulang pag-inguha para mas ma-iraos lang ang pag-iskwela ng kuya nila sa pagiging teacher. And that was sealed into my mind and into my heart. That if you want to give a better future to our youth, to our children, you should give them the opportunity to quality education. And this is what we've been doing in Congress from the inception of having elected as representative of a Bicol party list. Pangarap niya na magkaigwa ni scholar sa lambang pamilya at din sa pagtarabangan sa mga representante digdi sa probinsya ng Albay, pinuknatan sa rong landmark legislation which is now what we call universal access to quality tertiary education. We co-authored that law, and it was previously authored by former Congressman Joey Sulfeda, so that in every community college, in every state university, libre na tabi ang tuition fee. And that is bringing access to quality education. Pakusa na ito sa probinsya ng Albay, pakusa na sa Bicola, kundi sa bilog na nasyon. And as your representative, it is my commitment, especially this month and for the next month to come, to actively participate in this budget deliberation in the House of Representatives so that we can make sure na sa sektor ng edukasyon, yung ay may pinakadakulang pondo. We need to solve the crisis in education, especially the shortage of classrooms. Kadakul topic ang pangangaipo sa classrooms dito sa tuyang probinsya, sa tuyang region of Bicol. We all know the effect of shifting of classes. And that detrimental effect when it is shortage, it's the school hours, and at the same time, di ba maralao, karatapon, di ba mauli, panggi naman. And it also brings fatigue to our teacher. That's why the biggest national high school in the 3rd district, Dubai, Samor, pinagkaadan sa 48 bagong classroom, and no less than Secretary Angara, pinanginotan sa tuyang inauguration duman dahil nauuma siya dahil pero say ang pinag-resoldiran talaga
in a shortage of classroom. In the same way that our commitment in every municipality, in every city, in every province, 6 provinces of the Bicol region, na magdara kami katuwangan sa tuyang mga opisyales, hindi sa kamalig, Mayor, this will just the start of a long partnership ang katuyang programa sa edukasyon at sa iba pang sektor at sa tuyang paggobyerno. Kaya hali po sa kaibuturan ng sabuyang puso sa Ako Bicol Party List. Yaon ang sabuyang commitment na padagos na magtabang sa inyong munisipyo, sa local government of Kamalig. Tanghaling sa pangaturugan ka na may darata sa oportunidad, matawang di oportunidad ang lambang Kamaligenyo na makapag-eskwela, whether in college or vocational course, yaon at inisente at hindi malilisilan ang kailang mga magurang. So again, congratulations sa Mayor Caloy, Sangguniang Bayan of Kamalig, the LG officials, and to all the students who will be considered as pioneer of this community college wherein was first offered their course as construction engineering. This was timing that we had this course because if we want to boost our economy, then we put at least 5 to 6% of our national budget in infrastructure. And that is an engine of growth na dapat padagos ng gibuhon tanganing maguswagan sa tuyang nasyon. And siguro sa tuyang mga graduates degree, magpaparticipate tuman sa engine of growth dahil sa budget na ilan natin sa tuyang gobyerno. Ngunyan na taon, sa masunod na taon, pati naman sa mga masanling administrasyon na ang prioridad ang infrastruktura. So again, matugang si Congressman Pido Garbin kan Ako Bicol Party List. Jimmy na salita, PCGP nyo sa lugar Kamalig Albay. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa may partikan sa Lugan, Kamalig Albay. Oras natin, mga tugang 15 bago po magabot ang alas 9 din pagkaaga. Magbabalik kami. Magalipas lang po, Ken. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ang oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Tuhod. Siko. Baywang. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artresin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA-registered training provider for the following TechVote program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Smile always! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmi, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung meat-chop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat, ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung meat-chop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, Nung meat-chop ang choice na swak sa budget mo. frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung meat-chop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Almusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak, Nung meat
medya pang Brenda. Hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis, abot kaya ang presyo. Nung meet-shop ang katuwang mo. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Dadaganda po ang mga report. Hali po dyan sa luwas kasabay si Karen Ala. Karen, good morning Karen. Go ahead. Go ahead Karen. Wala na, naputol na si Karen. Dumang kita kay Pading Alar Mario sa dagdag pong bareta. Good morning Pading Alar, ang latest. Go ahead. Mga illegal parking naman ang tututukan ni Andy Marbella ang Task Force Kalinigan asin Kayusan pagkatapos kanipalong digdi naman sa Albay District para sa nagraning Albay District Fiesta sa September 2 asin 3. Yan ang pinahayag ni Andy Marbella o yan ang pagkaaga dahil kan sitwasyon digdi sa Albay District na problemado ang mga motorista minsan kon rasaor dahil sa mga traffic na nangyayari darakan mga illegal parking dahil maiwasan na may mga barangay lalo di sa bandang Marquez area o Marquez Street area and iba pa digdi sa may tula-tula bandang Moyod and digdi sa may parting barangay Banyo na iguanin mga illegal parking. Alagad sigon kay Andy o niya natapos na ibalong concentrated naman sinda sa pagreparo kan traffic situation digdi sa Albay District. Tigagad yaman ang kooperasyon kan mga barangay officials dahil konsinda sa naman ano para reparo kani dahil magkooperaran mga barangay official talagang may kadipisilan man sa pag-implementar na bawalon ng mga bihikulo sa mga bako tamang paradahan na minaresulta sa traffic. Iyan pa din ang informasyon pa digdi live sa Albay District area. Alarmario, DCGB. Salamat Paringal sa report. Mientras tanto, dumang kita kay Joshua Bino. Si Karen. Yaw na si Karen sa linya. Karen, good morning. Go ahead. Yes, thank you, Henry. Kaibanan ko na ngayon si Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bunao. Nagkakaigwa na pala Henry si 3 COC filing in anticipation ini sa barangay asin SC election sa maabot na Nobyembre 2. Aputon ka daw dito ni si Attorney Bunao kung ano ang gustong sabihin kay ni nata sa importante ini na pre-COC filing na pigag-apod habang pinagabagtas ang eleksyon sa Nobyembre. Attorney, si Henry po sa linya. Attorney, good morning. Hello, good morning, VP. Hi, Attorney. Good morning po. Yes, po. Salamaton na. Namimiss ko sa mga post mo sa Facebook,
Sir Niman, updated ka? Updated ba na ako sa imo? Okay. Anyway po, Yeah. naugmahon ako na agang-aga, nag-flag ceremony ako, kapanin ko na galing, may gusto din dong, Si Karen. Opo. correspondent, Karen. Yes, opo. May Attorney, buko. yeah, okay, very good yan Very good yan. Okay. Pag sinabi pong tama ba ang term pre-registration o whatever yan, kan mga election, ano pong sabihin ka? Orientation seminar. Pre. Gusto sabihin, bago mag-COC filing, nagkakaigwa kami orientation seminar. Okay. And voters education. Kung saan, gabos sa mga aspirante sa barangay and SK, ma-attend there, inganyo may sa bilog ng mga barangay na magduman, kasi kadyuling ng mga barangay, kasi si iba, arong kandidati, kadyul ini, taday man kaya ang pararuan. Ang malilipo, tasaday man siya nga, di sa itong barangay, sararuan siya na kang Sabado. Opo. Sararong schedule lang. Kunyan. Anong mangyayari digdi? Yaong po yun so election officer para po i-orient kang mismong COC form kung paano pag-fill up na tama and ano po ang requirements na dapat i-attach sa COC para po magiyahan sinda. Ayun. Na dahil na sinda pabaralik-balik sa opisina. And it is also a one-stop shop kung saan yaon na po duman so BIR. Ang BIR pa po bagagon yan dahil naman sa mga munisipyo. So dyan naman sa napuan sa Legazpi. So nakiko-coordinate po kata sa IDO kung saan yung mga representative kang BIR, pagduman sa mismong pre-COC filing para duman na mismong magpabakan sa mga documentary staff na kaipuhan na gabi atat sa indang mga CS. Opo. Oo. Okay. Hindi ko sabihin tabi dito, ang pag-intindi ko, ang ma-attendir dyan sa gustong magkandidato sa SK and barangay elections? Correct. Sa mga aspirante. Ayun. Ikagabos na So, dyan. So, interesado. Sa indang mga aki. Oo. Pwede man. Open sa gabos. Open man ina sa gabos pala. Halimbawa nga, so parent, kanya kang gusto magkandidato, pwedeng magdyan. Sure. Ayun. Pwede. So meaning, may posibilidad po, adyan pa sana, ma-identify mo na kung isang kalaban mo sa barangay. Ano pa? Di pa man nagpapamate. Nagpapamati na. Di ba nagpapamate? Kasi iba secret mo na. Iya, opo. Atid pa man. Iya. Pero ang kwan dyan, gari, ang magkarahayan kanta, pag nag-submit ka, aram mo na, kompleto na ang sa imong forms, di ka na magparabalik-balik, and di ka na madidipisilan. Pag sinubit mo sa COMELEC, no questions na yan, taklarado na sa imo. Correct. Pag isipong ta, sa last day of registration, ay last day of filing of COC, pag sanaktaan, makabalik ka pa daw. Iyo baga. Iyo. Makabalik. Kung harayo ka barangay mo, dahil naman. Iyo. So, dapat antisiparon ta na yaon pa sana dyan, na giyahan na kamo tunay na proseso kang pag-file. Opo, okay. So, no rin tabi, attorney, ang poon kan filing kang COC talaga for barangay NSK elections? September 28 to October 5 po. September 28 to October 5. 28 to, almost, pero mga 10 days man sana yan po, attorney, ano? Yes po. Opo. Eribanan po ang Sabado, Domingo kaan. Yeah, opo. Taas na, ang assumption ta, lawas ang SK in barangay election despite of mga bills na pending po dyan sa Congress. Gusto ko lugulo, iapot muna ako. Ano? Iapot muna ako. Yun ang dakulaon na kahapotan ka. Kaya nga ni attorney, i-clarify mo daw tabi, kami naghaharapot, labos nga ya tabi ang SK in barangay elections tabi. Ngayon ako, iapot sa COMELEC. Ano ang simbag tabi, attorney? Yun ang tigahanat kong hapoton mo. Tayo, masalang pero yung tigarapot pa to. Okay, go ahead po. Arog po ang simbag ka sa kuyang Chairman George Erwin Garcia. Yun po isisimbag ko sa inyo. That is a political decision. Ang pagpadagos o pagdaipagdagos ng barangay at election, bakupuan sa commission. Yeah. Diba? Daipuan sa muya, sa Congress bandaan, sa Presidente taan. Kasi ang mga panuwas kang batas. Kami po sa COMELEC ang tagatupad lang kung ano po ang mandato sa muya na magpa-eleksyon. Ang latest po ngunyan, na latest na batas, so pagpapahalawi po kang termino kang barangay NSK from 3 years to 4 years. So, November po. Opo. O yan na taon ang eleksyon. Mm-hmm. Kung iyan po,
postpone o day madagos o mapalawig pa ang termino, dumampuan sa itong Kongreso. Yeah. Senata at sa Presidente. Opo. So kami po sa COMELEC, kapag prepara lang po kami, katakod na po kami kang pagkondusir kang pre-CAC orientation. Siguro sabihin po, basta dahing batas, dahil king ano man naginibo dyan sa duwang chamber kang kongreso ta, labos tabi ang barangay election tabi, attorney. Yan po ang samuyang mandato. Yeah. Basta po dahil kami dahing batas na nagsasabi sa mo, tumulong na kamo COMELEC, padayin na lang saan. Ito po kami. Pag tinatulong kami, tulong man po kami. Kami po ay taga-utog lang kung ano po ang batas ta. Okay. Klaro na po yan, attorney. Ano pang mensahe tangon yan sa mga nagdarangog, lalo na po sa mga butante, buda po sa nagplano magkandidato? Go ahead, tabi. Siguro po sa mga maparay mo na aspirante ta sa barangay election. Ang malawos man po o di malawos ang eleksyon, dapat preparado ka. So sa preparasyon mo, mag-attender ka dyan sa orientation. Then mismo gigibon sa itong mga munisipyo. Sa magayon na po ng oportunidad na pigtaw kang COMELEC para po magiyahan ka mo sa tama na dahil ka na pagbalik-balik sa opisina may kang proseso kang pag-file ng COC. So sana man po, basta by way of voter education na ang maugta ang pag-service. Pero ko yung pagtataram sa dawa sa ina na pagtaram ko sa publiko. So, umahay ko talaga magtabang ka, tayan po ang barangay, ang pinakaraming serbisyo kag gobyerno. Sa po ang nagrepresentar kaan bilang barangay ang SC official. So, sana po, bako ang isip nindo, so ano man ang mako ako sa posisyon kong makukuha. Opo. Sana po ang isipon ta sa pag-service, ayan po mga kanatag ta, kapamilya ta, kataraning ta, ang siservisyo nindo. So, yuman po iyan ang mauot mo sa COMELEC na ang pagserbisyo ang iyan number one na mo na objeto mo kaya madalagan ka sa posisyon mo bilang barangay SC official. Sa mga gabos man po na nagdadangog ng mga albayano, kung madago sila mag-atid-atid na po kita. Kung ini po bagang mga barangay SC official, may nagigit po sa sapong barangay o dahil. Pakabot po nindoan, dahil po kita magreklamo. Data, ikutama lang nagbuboto sa inda. So kung dahil hindi na bako na talaga ini dapat din sa pwesto, di sa inyo po kapangyarihan sa pagboto nindo sa tamang leader sa barangay. Yun lang po, bitihan niyo. Apo. Salamat po, attorney. Mabuhay pa ang COMELEC. Karen? Ayan, Henry, ang mga dagdag na istorya dito sa luwas kaibanan si Atty. Maria Aurea Bunao, Karen Ala, this good news. Salamat, Karen, sa report. Diyos wise, standby ka na lang tabi sa masunod na programa. Nakalampas na kita kay 4 minutes kay Pio. Ini po si Henry M. Salamat kanso na pagantabay. Goodbye, Marinag. Umaabot sa bawat sulok ng Bicol. Ready to experience